It's 4:30 in the afternoon. Ito yung usual na ginagawa namin. Tapos na kaming kumain ni Eman. And now I am washing the dishes. Ito yung problem namin pag dalawa lang yung mabahawan kami ng tulad yan. Ilang slice naman ang niluto ni Emma na sinigang. Pero hindi namin maubos mga gulay. Masayang siya. Sorry, pero ako talaga siya. Lalagay lang namin dyan sa lalagay namin sa mesa para makain ng kasama namin. Pero mabaho talaga. Nag-shake ako ng blackberry sa daming buto. So nice. Wait a minute. Pati ulam ko kanina. Spaghetti. Pero hindi ko naubos. Meron pa. Tapon ko na siya kasi mabahaw din. Ano ko siya, kung i-rep ko siya, hindi ko naman din siya pwedeng ipakain sa kasama namin kasi ano siya, nagalaw ko na ba na ko na siya ng kutsara. Hindi ko naman binibigay yung mga ganun. Pero puro ma-oil yung food namin ngayon at kanina. Konti lang ang kain ni Emma at bahaw yung yung pagkain namin. Kaya nagluluto ako ng bagong putahe. Nagluluto ako ng mga bagong putahe para marami ang makain niya. Pero kanina, kinain niya lang yung spaghetti. Hindi niya kinain yung spaghetti niya kanina. Tanghali. Hindi lang kinain.
namin sa sa school, 2:30 wala nang mga bata. So, magstay pa kami ng school hanggang 3 o'clock. Pagka 3 o'clock or onwards, lumalabas na kami ng classroom ng school. Pauwi dito ng bahay. Nakarating kami dito mga most na 3:30 gano'n. Kasi 8 minutes away lang na. Mga 3:30 onwards, ganyan. Pauwi kami sa bahay. Tapos prepare lang ng kainin. Nakain na kaagad kami kapag makarating dito sa bahay. Kainin. Pahinga lang ako ng konti. Tapos prepare ako ng lesson ko. Kung hindi ko na prepare sa school, prepare ko ang lesson ko. Maganda yung yung schedule ko sa classroom. Kasi pagka 7:30 mag-start na instructional instructional time. Kita mo yung principal or assistant principal na nag-ikot-ikot. Monitoring by walking. Ikot-ikot na yan sila 7:30. Check ng mga classrooms. Hindi naman sila totally na uupo sa room. Tapos ng 7:30, after ng 7:30, na kaagad yung lead time. Kanina nagpadala ng email yung aming principal. Doing a good job ang klase namin. Kasi merong lead time. Kung sa atin dyan sa Pinas, merong edukasyon sa pagpapakatao. Dali lang, may langaw. Napag-try siya. Kung sa Pinas, merong edukasyon sa pagpapakatao sa first hour. Dito sa school namin, meron kaming lead time. So, sa lead time, maganda din siya. Yun ang gusto ko. Kasi wala ibang ESP sa amin or values education. Yun na yung silbing values education ko na subject. Na doon talaga ang pag-inculcate ng good attitude sa mga bata. Pero more on how to be a leader. Di ba kung gusto mong maging leader yung mga bata mo, dapat mag-start talaga sa good attitude. So doon ko inculcate yung values education. Kaya gusto ko talaga may good side. At very happy kasi na-recognize kanina ng principal at na-email talaga na these are the following class na meron talagang lead time na supervise monitor na nag-lead time kanina. Then after ng lead time, merong ELA flex. So yung ELA flex, it's not part of the reading lesson. So yung English sa kanila, sa atin dyan. Hindi siya part ng English or ELA. Separate yan siya na gagamitin mo yan siya sa mga small groups, lalo na kung meron kang mga assessment data na nalaman mo na itong bata na ito, yung grupo na bata na ito ay mahina sa ganito, mahina sa finding the main idea, ganyan. So yan ang gagamitin natin, yung lead time. Then after ng lead time, at saka yung ELA flex, meron ka rin kasing mga accommodation sa school.
So, may isa akong bata, dalawa na sila ngayon. May dalawa akong bata na pinupull out yan sila pag flex time. Papunta doon sa mga easy teachers, exceptional children na may mga disability sa reading. Ganun. So, pinupull out yan sila sa leave time. Babalik sila sa after 45 minutes. Yan na yung ELA block. So, dyan na yung lesson proper sa ELA. Sa atin dyan, English. Dito, ELA or reading. So, yan na. Ganyan. So, dyan na yung lesson. How to teach them sa different competency sa ELA or reading. Then, after ng reading, mag-math na kaagad. Ang math, meron ding math block at saka math flex para naman sa mga struggling sa reading at saka sa need na enhancement sa reading, sa math pala. Then after ng math, aalis na yung mga bata ko para sa itinerant. Yung specials nila na subject. Music, arts, PE, Spanish, art, tsaka sa media or library. So, yun yung 5 specials daily. Iba-iba. Pagbalik nila, 15 minutes na lang, 30 minutes na lang, pero ano talaga, 15 minutes na lang yung matira. Kasi pa-CR na pa sila, ganun. So, wala nang time. Pagkatapos ng, yung mag-lunch na sila. Tapos ng lunch, 15 minutes na lang ulit din. Tapos pupunta na sa labas para sa recess. Ang recess nila dito yung makain. Yung physical activity sa labas. Ang break time nila is bago sila pupunta sa itinerant or special. Pa-break ko na yan sila. May break kami, 9:40. Tapos ng recess, meron pa dapat 15 minutes, pero wala na din siya, wala na kami magawa na. Kasi mag-prepare na pauwi. So, ganyan kaganda yung schedule ko. Yung umaga pa lang na sobrang puno-puno. Pero meron ka namang break time. Yung 10:50. Yung 10:50 na yan. TLC time. So, break mo na din yun na wala yung mga bata. Ganito yung routine namin. Pagkatapos na maghugas, mag-prepare ako ng lesson, magpahinga, tapos prepare ng lesson. Nakagawa na ako ng slide ko nung Saturday, Sunday. Pero, aralin ko pa yun. So, yun yung i-prepare ko, baka mga idadag. Tapos, pwede ako makagawa ng para sa Wednesday. So, yun, ang gagawa ko. Meron dapat akong advance. Pero sa Wednesday, konti lang i-prepare ko. Kasi may exam sila. Tawag na yung EOG. Sa 3rd grade lang yan. Kasi yan, sa 3rd grade ang transition na elementary. So, meron silang end of the grade. Beginning of grade test sa reading. Online yan siya. Chromebook ang regalo. Kaya pinapagamit ko sila ng Chromebook para masanay silang magamit ng Chromebook nila. So, ganyan.